Hey guys, welcome. If AI is plagiarism, then we are all plagiarists. Galing yan sa isang YouTube creator na si Ask Leo. YouTube videos, TikTok videos, Twitter avatars, Facebook pages, at padami pa ng padami ang mga content na AI ang gumawa. So ang tanong, ang paggamit ba ng AI ay plagiarism lang o inspiration? Abangan nyo mamaya kung ano sasabihin ni ChatGPT tungkol dito. Every week, meron tayong dalawang tanong. Ang tawag ko dito, the duality of my human experience. Like and comment down below kung magustuhan nyo tong video na to. Ano pang hinihintay natin? Let's go! So medyo complicated ang thumbnail natin sa linggong to guys. Sa left side, isang meme ni Mr. Beam na nangungopia daw siya. So tinakpan ko lang yung mukha niya ni Mr. Bean ng logo naman ng ChatGPT. Tapos, yung kinokopyahan niya, tinakpan ko naman ng mukha ni Leonardo da Vinci. So, pinipintura niya daw yung Mona Lisa. Yung pinapakita niyang meme na yan ay ang pag-plagiarize daw ng ChatGPT sa mga works of art. Diba? So, mayang konti, may sasabihin si ChatGPT tungkol dyan. Dito mo naman tayo sa right side ng thumbnail natin. Medyo mas simple. Simple lang talaga siya. Kasi SpongeBob lang siya na may hawak na rainbow, di ba? Tapos, para mas simple pa, mas maging simple, may inspiration pa na word. So, nire-represent ni SpongeBob ay ang side ng ang paggamit daw ng AI ay inspiration lang. So ngayon, bakit naman natin ito pinag-uusapan? Well, nagsimula na rin kasi ako dito sa YouTube journey ko eh. Itong channel na to na Duality of My Human Experience, ang pinakaugat kung bakit nabuo ang channel na to ay gusto kong gumamit talaga ng AI para makagawa ng video sa YouTube. Sa akin din yung channel na Magic in Reality. Yung mga videos dyan, nagtatanong naman ng what if yung magic sa anime or mga laro like Final Fantasy, ganun, is napunta naman sa real life. So, anong effect ng society, yung mga ganyang klaseng videos yung nandyan. Meron naman siyang maliit na success, 29 subs in 2 months. So, sobrang nakaka-drain. Yung nagpa-prompt ka lang na nagpa-prompt ng images na gagamitin para sa video. Baga, hindi ako na-fulfill creatively. Parang may kulang, sabi ko sa sarili ko. So, ayun, hindi ko na siya tinutuloy. Pero marami akong natutunan sa experience na yan. Ang una kong natutunan, mukhang calling ko talaga yung maging creative. Meron talaga akong creative gene. Kung nagtatrabaho lang ako, tapos nagpapahinga, or maglalaro lang ako ng RPG, yung mga ganyan, parang nabibitin ako sa buhay. Kaya siguro, kapag nanonood ako ng movies, lalo na, kumari, Tagalog movies, lagi akong may comment. Kaya spoiler alert sa My Love Will Make You Disappear ng Kim Pao. Para sa akin, mas maganda yung ending ng unang beses silang naghalik. Tapos, dapat yung away nila ni Boss Poyo sa may bandang dulo, dapat nangyari yun bago pa sila naghalik nung una. O, di ba? Para akong direktor. Kaya pagkatapos namin manood ng movies, sasabihin ng asawa ko sa akin, yan na naman. Ayan na yung director natin. May komento na naman siya. Kasi nga, kahit na i-deny ko or hindi ko pansinin, ganyan, meron talaga akong vision eh. Parang may nai-imagine ako mga eksena na gusto kong magawa. Pero syempre, alam ko naman na sobrang hirap gumawa ng movies, di ba? So yung mga comments ko, pabiro lang yan na sinasabi ko lang. Walang seryosohan, sabi nga nila, di ba? Pangalawa at pinaka-importante kong natutunan na related naman sa video na to ay ang AI technologies pala gaya ng ChatGPT na by the way guys, mamayang konti malalaman natin yung sagot ni ChatGPT sa tanong ng video na to. So abangan nyo yan. Si Gemini, si DeepSeek, yan mga yan, mga tools lang yung mga yan. Mga kagamitan lang sila. Diba? So, typically kasi, kumari para makabuo ka ng bahay, kailangan mo ng mga martilyo, screwdriver, mga pako, ganyan, di ba? Basically, mga tools. Ganyan din sa content creation. Minsan, kailangan mo ng AI generation, image generation, ganyan.
Kasi baka hindi ka marunong mag-drawing. Eh, wala ka namang pambayad siguro sa mga nagdo-drawing, di ba? Pwede nating sabihin na oo, kawalan yun para sa mga drawers at artists natin, no? Pero, isa lang yung sure dito. Maraming perang pumapasok sa AI technologies natin ngayon, mga Dre. Hanggat madaming pera dyan, hindi basta-basta mawawala ang AI. Kumbaga, napakawalan na ang ChatGPT sa mundo. So either i-regulate na lang siya ng maayos or gamitin siya ng maayos. Pwede pa rin naman siyang iwasan. Lalo na kung nandun ka na sa peak o rurok ng karir mo. Kumbaga, sobrang galing mo na to the point na hindi mo na siya kailangan, di ba? Ganyan si Conan O'Brien nung nag-host siya ng 97th Oscars 2025. Sabi niya, walang AI daw na involved sa sketches niya. So kung kasing galing mo si Conan O'Brien, kung makukuha mo yung experience at talent niya, then yeah, hindi mo na nga kailangan ng AI. Pero, sa mga katulad ko, na sa mga may vision lang, sa mga may imagination lang, ganyan, pwede natin magamit yung AI para ma-offset or makahabol. Kahit pa paano lang, di ba? Basta sisiguraduhin lang natin na hindi plagiarized or hindi copy-pasted lang from ChatGPT yung mga content natin. ChatGPT, ang isa sa pinakasikat, if not ang pinakasikat na AI tool sa panahon ngayon. So, siyempre, hindi naman pwedeng akusa lang tayo ng akusa. Diba? Plagiarism ba o inspiration ba? So, eto. Tinanong ko si ChatGPT. Eto na guys. Ito yung tanong. Is ChatGPT plagiarism or inspired by other people's work? Ang common na sagot ni ChatGPT is mahabang wall of text. Ang dami-dami ang nasasabi sa mga maliliit na tanong na ganyan. Pero bandang huli, ito ang conclusion niya. ChatGPT is fundamentally a generative pattern-based system that creates new text rather than intentionally copying specific works. So yan na nga ba sinasabi ko guys. Medyo defensive na si ChatGPT. Dinidepensahan niya na yung sarili niya. Rekta niyang sinasabi na hindi siya nangongopya ng gawa ng iba. So ituloy natin. It is inspired by its training data, much as humans are inspired by the text they read, but can inadvertently reproduce memorized passages. So ano na, inaamin na ni ChatGPT na meron talaga siyang training data. Pero mukhang nasa side siya ng inspiration, guys. Kumbaga, parang tayo daw. Kunyari, ikaw, pangarap mong makagawa ng pelikula. At eventually, nakagawa ka nga ng pelikula. For sure, isa sa mga tanong sa'yo, ano ba inspiration mo sa pelikula na to? And madalas, ang sagot mo, mga pangalan siguro ng mga director or actors, di ba? O kaya, pangalan ng ibang movie, ganyan. So, ayon sa ChatGPT, ganyan lang din daw siya. Sabi pa nga niya, users bear responsibility for detecting and attributing any material derived from identifiable sources to avoid plagiarism and uphold legal and ethical standards. Okay. So, medyo madugo yung gusto ng sabihin ni ChatGPT dito, guys. Tayo daw ng mga users, ang mga gumagamit ng ChatGPT, ang responsable kung magagamit man sa plagiarism yung gagawin nating content. Lalo na kung content na yun ay galing sa ChatGPT. Kasi siguro, para sa ChatGPT, dapat pa rin natin i-check yung sources niya. Diba? Kumbaga, huwag lang tayong magkaroon ng blind faith sa mga responses ni ChatGPT. Kasi sabi nga niya kanina, may chance nga daw talaga na magluwal lang siya ng word for word copy ng training data niya. So, ngayong alam na natin yon na may ganung klaseng possibility, dapat mag-ingat na tayo para mag-ingat lang tayo sa paggamit ng responses ng ChatGPT. Eh, para sa akin ba, ang paggamit ba ng AI ay plagiarism o inspiration lang? Dito ako sa side ng inspiration. Tool lang siya or kagamitan ang turing ko sa ChatGPT. Lahat ng AI tech na ginagamit ko. Kayo ba guys? Para sa inyo ba? Kapag ba gumagamit ng AI, automatic plagiarize na agad? Copy-paste? Ganun? For sure, marami na kayong nakitang AI slap sa YouTube.
at iba mga platforms. Yung ginagawa ko dito, inspired by AI. Nakikita niyo ba ito na AI slap lang? Pag-usapan natin sa comments down below. Kung umabot kayo dito sa part ng video na to, thank you. Next week, pag-uusapan naman natin, ano ba ang mas healthy, maglaro o manood ng YouTube? Kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng videos, subscribe for more. Kung nagustuhan niyo naman yung video na to, like and comment down below. Share this video sa mga taong tingin nyo na magugustuhan din ang ganitong klaseng usapan. And as always, I am the Lineman.